Okay, tambalan na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, I am Dennis Villahermosa. Totoong pangalan ko yan. Aba, hindi nagtatago, walang utang. Oo. Malinis. Malinis ang record. Oo. Walang pinagkakautangan. Hindi nagtatago sa batas. Correct. At hindi rin natatakot utangan. Yan. Yan. Tambalanista ako since 2008. Dati kasi nag-search ako online kung anong radio station sa Pinas ang pwede kong pakinggan dito sa Australia. Love Radio yung nahanap ko. Simula noon, araw-araw ko na kayong pinapakinggan dito sa office. Sumulat ako para pakiligin si Liberty, yung wife ko. Magse-celebrate kasi kami ng golden anniversary namin over the weekend. At dahil walang tambalan kapag Sabado, I will play today's recording of Mahiwagang Burnay during our celebration. Ay, hello naman po sa mga kumakain ng masarap dyan. Oo nga. Sa anniversary, baka naman. Baka naman makatikim ng tinutusok-tusok mo Kaya dyan nga, ngayon. yung mga pa-steak sa Australia, ganyan. Oo, kangaroo ba yan? Share Uy, naman. grabe ka. Isa na naman pong koala. Isa na naman pong koala ang nailuto para mag-anib. Charot! Oy, joke lang. Hello po Hello joke sa mga... lang. Piniplay daw to ngayon, partner, sa kanilang anniversary celebration. Hello po. Makikikain na lang po kami. Uy, partner, yun naka-yellow. Oh, mukhang mayaman yun. Oh, yung isa nga nagpakulot pa. Ay, Kakain kaya lang nga naman. eh. Magdi-dinner lang, nagpakulot pa. Kaya nga. Birthday mo. Yan, ito talaga yung mga dahilan kung bakit ayaw po namin na sinasama po kami sa mga personal na mga na mga ganitong celebration eh. Anyways, April 1993 nung una ko siyang makita. Siya yung bagong organist sa choir namin sa San Lorenzo Parish, Olongapo City. Tandang-tanda ko pa yung unang conversation namin. Maaga ako noon para sa choir practice namin sa simbahan. Tumabi ako sa kanya at malungkot kong sinabi, Ate Levi, may problema ako. Nag-break kami ng girlfriend ko. Bakit? May pag-alala niyang sagot. Nakita ko kasi na kinakagat niya yung kuko niya. Nakayukong sabi ko. Yun lang, nakipag-break ka na. Sagot niya habang nanlalaki ang mata at may bahid na panghuhusga. Oo, kasi yung kuko niya sa paa yung kinakagat niya. Hindi, kuko din ang katabi niya. Kuko ng katabi niya. Katabi niya sa busa. Nagkatinginan kami at nagkatawanan ng malakas. Simula noon, naging magkaibigan kami. She was 21 and I was 16. Pero hindi naman namin ramdam ang 5 years na age gap. Magkasama kami sa mga lakad and whenever we are together, masaya kami. Hanggang nangyari ang hindi dapat mangyari. She got pregnant. I was just a second-year civil engineering student habang siya pharmacist na. Halos isumpa ako ng pamilya ni Levi. Galit na galit ang mga magulang at mga kapatid niya at kahit anino ko ayaw nilang makita.
Her family took her to Laguna at nanganak siya nang wala ako. After almost a year, tinawagan ako ni Levi. Babalik daw sila ng Olongapo para mag-beach. Yun na daw yung last chance ko para patunayan sa parents niya na seryoso ako sa kanya. Pumunta daw ako at tanggapin ko daw kung ano man ang masasakit na nilang salitang sasabihin sa akin. Takot na takot ako, pero nilakasan ko ang loob ko. Pagdating ko, karga ng papa niya yung baby ko. Agad kong nilapitan at tinanong kung pwede ko bang makarga. Nagulat yung papa niya pero mahinahong inabot sa akin ng bata. It felt so good to finally be able to hold my son. 9 months na siya noon. I was glad I came kasi from then on, welcome na ako sa family ni Levi. We got married on October 25, 1997. Yung anak namin na 2 years old ang ring bearer. I finished college in 1998 and that same year, I became a licensed civil engineer. Dahil mga bata pa kami, struggle yung first few years namin as a married couple. Madalas kaming mag-away, minsan naghihiwalay pa. May isang beses pa na sumuko na kami at handa nang tapusin ang lahat sa amin. God has just been so good to us at hindi niya hinayaang mangyari yon. We joined Couples for Christ in May 2005 and from then on, we were a lot happier. Hindi pa din naman perfect ang relationship namin. Nag-aaway pa din kami pero hindi na nauuwi sa hiwalayan. Pinalad akong makapagtrabaho dito sa Australia nang kasama ang buong family ko in May 2008. We now have 3 children. Si Lorenzo, 28, Princess, 22, at Cholo, 17. When I look at my kids, naiisip ko na okay din palang mag-asawa ng maaga. Kasi ang lalaki na ng mga anak namin kahit medyo bata pa kami. Nagsiserve pa din kami sa choir ng simbahan dito at member pa din kami ng Couples for Christ dito sa Australia. 25th anniversary na namin sa October 25. Hindi ko akalain na aabot kami ng 25 years. Hindi ko maubos maisip na yung usapang kuko namin will change our lives forever. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng tumulong para malampasan namin yung mga pinagdaanan namin in the last 25 years. Maraming salamat din kay God na palaging gumagabay sa amin. Happy 50th anniversary sa asawa kong si Levi. Levi pala partner pang church. Hindi ko kasi inisip ko, akala ko kasi Levi. Oh, malay mo, yung pantalon yan, gano'n ang tawag natin. Levi's. Ang ganda ng pants mo, Levi. Levi's. Levi. Sa church, di ba parang biblical yung Levi? Levi, yan. So, happy 50th anniversary sa asawa kong si Levi. Gusto kong malaman niya na I am looking forward to the next 50 years with her. Salamat, Nicole and Chris, for reading my love story. Ang inyong tambalanista, Dennis. Dennis and Levi, congratulations on your 50th anniversary. Salang mo nga yung gold, sasayaw ako. Charot. Mamaya. Sa FB Live. Sa FB Live kasi dito sa radyo, bitin-bitin ng oras, no? Salang natin yung gold para sa kanila. Pero congratulations on your golden celebration. Napaka-bongacious to the maximum levelations na inaabot ninyo yung
50 years. At sabi nga ni Dennis kay Levi na sana abutin pa niya yung another 25 years with her. Alam mo, ang wish ng tambalan para po sa inyo, talagang tumagal kayo na mahabang panahon. Patay na po kaming lahat, nagse-celebrate pa po kayo. Lahat po kami isipin mo yun, nagse-celebrate pa rin kayo ng anniversary ninyo. Apakabongga po ninyo. Napaka-selfless ng wish namin. Diba? Wala na kaming lahat, nandyan Correct, pa kayo. nandyan pa kayo, celebrate pa kayo nag-celebrate. Kasi sabi mo, di ba? Gusto mo, ilang taon pa kayo together, di ba? So, and yan naman talaga ang wish natin para sa inyo. Alam mo, napakaswerte naman ni Liberty kasi gusto niyang, alam mo, Levi, na nakatutok nga ngayon sa amin, ang swerte mo naman kay Dennis. Super effort talaga siya para gawin talaga ito. Ang tanong namin, anong effort mo sa kanya? Hindi, sure ka ba, Dennis? Sabi mo talaga pinasa tong kwentong to. Kinikilig na kanina, sinira mo naman daw. Ano naman yung pero effort mo? maganda naman yun. Para hindi lang si Diva yung ang kikiligin. Pati naman si Dennis dapat kiligin din. Dapat, di ba? Kasi hindi naman ito celebration mo lang, Levi, di ba? Ano, ikaw lang? Nakasarili for the past how many years? Charot. Hindi, pero ako, hindi man natin alam kasi si Dennis na nagsulat sa atin. Ano? Babawi daw mamaya. Oo, babawi. Hindi man natin alam, pero for sure, alam mo naman ang pagmamahal kapag ka binigay sa isang babae, it multiplies. Whatever you give to a woman, it multiplies. So, kung si Dennis, ang binigay niya ay sobrang pagmamahal, I'm sure na si Levi ay minumultiply niya rin ng bonggang-bongga yung ibinigay ni Dennis. Yan naman yung yan ang alay ni Levi. Siyempre, partner, papalakas din tayo kay Levi kasi pharmacist. Oo naman. Ganun. Sige alam mo, paggamot ka naman dyan. Alam mo, Paparacetamol ka naman dyan. Hindi, partner. Pain reliever kailangan namin. Hindi yung mga vitamins kasi ang lulupit ng mga vitamins pag galing Australia. Kaya yung mga ibang mga vitamins namin, ewan ko ba, yung mga lalamunan ba ng mga nasa Australia, mas malalaki po ba kaysa sa mga lalamunan ng mga Pilipino? Kasi gustong-gusto ko yung mga vitamins na galing sa Australia. Kaya kasi kapag malalaki. Ang mga vitamins namin galing sa Australia pag meron kami mga nahakbat. Charot. Ang napapansin ko lang sa kanila, sobrang lalaki. Okay. Kung hindi ko alam, lalaki po ba ng mga lamunan ng mga Australiano kumpara sa mga Pilipino? Anyways, yun ang vitamins ka naman dyan. Levi. Yun na yung bilin ha. Kailan ba kayo uuwi kasi ng Pilipinas? Kaya magkaalaman na. Magkaalaman na. Diba? Lalaki na namang anak ninyo eh. So, pasyal din kayo dito. Maganda naman ng Pilipinas. Kaya nga. Akala ninyo pangit yung Pilipinas kasi nasa mga balita pangit yung Pilipinas. Hoy, may kakarating lang dito na galing Canada. Gulat na gulat siya. Ang ganda-ganda na ng Pilipinas. Sabi niya, fake news lahat na pangit sa Pilipinas. Fake news talaga. Okay. Okay, nagpapaniwala sa mga balita. Ang ganda ng Pilipinas. Ang ganda ng Metro Manila. Sobrang ganda talaga. Pag pumunta ka dito, magugulat ka. BGC pa lang. Papasyal namin kayo doon. Tour ka namin doon. Sabi mo, ay, wala yung pala yung Australia dito eh. Kuwala lang nga nilamang ninyo. Tsaka yung mga vitamins sa malalaki. Hindi, charot lang. Pasyal namin kayo dito sa Pasay. Sa Entertainment City. Meron kami dyan dito. Ay, magagalit yung mga taga-Paranaque. Paranaque daw yan. Paranaque, Entertainment City. Pasyal kayo, ikot-ikot tayo dyan ha. Stroll tayo dyan. Dito sa Love Radio. Pwede. Pakita mo kung gaano ka-high-tech yung ating booth. Diba? Magkaalaman na. At yung at yung usapan nito ay pag-uusapan natin more on our Facebook Live. Salamat!